Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ayan, masaya na tayong lahat Tama? Ayan, naghihintay tayo ng pagpapala. Dumating. Tuwing tayong dadalo ng misa, tayo ay pinagpapala. Amen? Tapos kaya sa hapon ito, tayo ay pagpapalain. Pagpapalain ang kanyang salita. Pagpapalain ang kanyang bendisyon. Ano ang dapat natin gawin? Maunawaan yung sinabi, I desire mercy, not sacrifice. Mas gusto ng Diyos na maramdaman natin ang kanyang habag. Tayo pong tao, umaasa lamang sa awa ng Diyos, sa kanyang habag. Tayo po lahat makasalanan. Obispo, kardinal, pare, papa, makasalanan. Kaya po, kung tayong dadalo ng misa, dahil napakabuti ng Diyos, tayo'y nahingi ng tawad. Minsan, hindi ba kayo nagtataka? Yun na naman ang ating sinasabi. Panginoon, ako po'y nagkasala. Patawarin mo po ako. Araw-araw yan. Kahit saan kayong pumuntang lugar at dumalo ng misa, gagawin niyo yan. Ano ibig sabihin yan? Ang Diyos ay hindi mapapagod magpatawad. Tayo mapapagod humingi ng tawad. Pero ang Diyos hindi. Ano bang definition ng habag o awa o mercy? Bibigay ko po sa inyo yan para maramdaman ninyo at maunawaan. Ang ibig sabihin niyan ay ito: ang Panginoon may kakayahan, kapangyarihan, parusahan tayo dahil nga tayo ay makasalanan. Pero anong pinili niya? Pinili niya na hindi tayo parusahan. Ano ang ginawa niya? Na sa halip na tayo'y parusahan, tayo ay kanyang pinalakas, tayo ay kanyang pinatawad, tayo ay kanyang binindisyonan. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Kaya pag naunawaan natin yung awang yan, yung misteryo ng kanyang habag, lalo-lalo na sa misteryo ng misa, hindi po pwedeng hindi tayo gumaling sa ating mga karamdaman. Hindi pwedeng tayo malungkot. Nag-birthday po ako noong February. 48 na ako. Yan, matanda na. Hindi daw. Pero, ang sabi ko nung ako'y nag-birthday at na-realize kong ako'y 48, sabi ko sa sarili ko, nung kaharap ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, mula ngayon, ipinapangako ko sa iyo, hindi ko na aaksayahin ang kahit isang minuto ng buhay ko. Hindi na ako magagalit, hindi na ako magtatampo, hindi na ako makikipag-away. Dadalhin ko ang sarap ng buhay dahil maikli lamang ang buhay. Yan po ang ginawa ko ngayon. Kaya, nakikita nyo, tumataba ako. Mga kapatid, sa pagbasa ngayon, kitang-kita na si Jesus, Diyos, may nagagalit. Minsan magtataka kayo, bakit kaya ginagawa mo lahat ang mabuti, masama ka pa rin? Yan. Bakit kaya ginawa mo ng lahat, kulang pa rin? Bakit kaya kahit anong gawin mo, may magagalit at magagalit sa iyo? Yan ay isang misteryo. Ganyan ang tao. Bibigyan mo kayo ng istorya. Istorya ng mag-ama, tatay at anak. Nakatira sila sa bukid. Mayroon silang
kalabaw. Dahil magpapasok ka na, ang sabi ng asawang babae, ibenta niyo na ang kalabaw para magamit sa pag-aaral. Ibinenta po ng mag-ama ang kalabaw. Dadadala ang kalabaw, lumakad sila papunta sa palengke para ibenta ang kalabaw. Habang naglalakad sila, may nakasalubong silang teacher ng bata. Ang sabi ng teacher, "Sir, estudyante ko yung anak mo, napakatalino. Kung ako sa'yo, huwag mong paburin yan. Ilagay mo siya sa itaas ng kalabaw habang ikaw ay naglalakad." Sabi ng tatay, "Oo nga, ano? Okay, to save your energy, dito ka sa kalabaw sumakay." Matapos ang isa pang kilometro, nakatagpo naman nila ang kanyang kumpare. Sabi niya, "Pare, itong anak mo, bata pa, ikaw may edad na. Bakit hindi kayo magpalit? Ikaw ang sumakay sa kalabaw. At itong anak mo sa baba, hilahin niya ang kalabaw papuntang palengke." Sabi ng anak, ng tatay, "Oo nga, ano? O sige anak, baba ka dyan, ako naman dyan." Matapos ang isa pang kilometro, may nakitang lawyer. Sabi, "Kayo, hindi nyo ginagamit ang isip nyo. Pwede kayong sumakay pareho sa kalabaw. Dahil, pwede naman ang kalabaw lumakad habang kayo nakasakay sa kalabaw na save nyo ang energy. Ginamit nyo ang utak nyo." Ang sabi ng ama, "Oo nga, ano? Sige anak, dito ka na. Sama tayo sa itaas ng kalabaw." Matapos ang isa pang kilometro, nakabangga naman nila ang animal activists. Ganit sa nagpaparusa sa mga hayop. Sinabi, "Bumaba kayong dalawa dyan. Pinarurusahan nyo ang kalabaw. Dahil sa ginawa ninyo, kailangan pasanin nyo ang kalabaw. Kung hindi, ipabibilanggo ko kayo." Sa takot ng mag-ama, pinilit pasanin ang kalabaw. Ay nandoon po sila malapit na sa tulay. Sa pagpilit nila na pagbuhat sa kalabaw, nahulog ang kalabaw, patay. Mga kapatid, bottom line ng story, kahit anong gawin natin, there is no way we can please everybody. May masasabi sa atin ang kapwa natin. Tama? So, nandito tayo sa simbahang ito o sa mundong ito, not to please everybody. Nung kung ako'y guest ni Boy Abunda, ang kanyang tanong, "Father, anong masasabi mo sa mga kritiko mo? Pagsusuot mo ng lakos, paglalaro mo ng tennis, ang iyong lifestyle. Marami palang nagagalit sa iyo." Ang sabi ko, hindi ko inambisyong lahat ng tao gusto ako. Kasi kahit si Jesus sa gospel ngayon, kinikriticize, bakit ang mga disipulo mo hindi nag-aayuno? Bakit? Ang sabi ni Jesus, hindi, wag mo silang pakialaman. Hindi nyo ba nabasa ang kasulatan? Minsan, sa mundong ating ginagalawan, mga kapatid, sa ating gawa at kilos, dahil tayo ay anak lamang ng Diyos, iisa lamang ang perpekto, ang Panginoon, tayo lahat ay makasalanan. Hindi tayo makakagawa ng perfect act. Hindi tayo makaka-perfect sa mundong ito. Kaya mga kapatid, sa ating imperfection, doon natin mararamdaman,
Kahit tayo ganito, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Yun po ang dapat nating isa-isip. Huwag nating isipin ang sasabihin ng iba. Dahil ang tao laging may masasabi. Pero ang Panginoon, mga kapatid, alam niya na lagi tayong magkakamali. Alam niya, hindi tayo perpekto, pero mahal pa rin niya tayo. Ang mahalaga, yung intensyon ng puso natin. Yun po ang ating isipin. Ang gusto ng Panginoon, maging mahabagin tayo. Huwag tayong akala mo'y kung sino. Wala tayong ipagmamalaki. Sa mata ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Sa mata ng Diyos, walang mahirap, walang mayaman. Sa mata ng Diyos, tayo lahat ay pare-pareho lamang. Pagka naisip natin yan, mga kapatid, mararamdaman natin, ganun pala ako kamahal ng Diyos. Hindi kayo madidepress. Hindi kayo malulungkot. Alam mo, may isang bagay akong ipinagdarasal sa bansa natin at sa mga tao sa bansa natin. Ano yun? Na sana magkaroon tayo ng tinatawag na culture of common good. Na marunong tayo magsakripisyo para sa iba. Marunong tayong umunawa. Alam mo, minsan, nakakalungkot isipin dahil tayo yung mga islanders. Ano ba mga islanders? Tao sa isla. Minsan, ang mga tao sa isang isla, makitid ang pag-iisip. Ang taong makitid ang pag-iisip, akala mo, lagi siyang tama. Lagi siyang magaling. Islanders, they are like that. Ang mundong ginagalawan, napakaliit. Mga kapatid, ang mundo, napakalaki. Kaya minsan, ako'y nalulungkot pag sinabi, ang simbahan ninyo, ang Katoliko. Mga kapatid, hindi lamang ito ang Katoliko. Ang Katoliko, buong mundo. Pagka inisip natin, tayo lamang ang maliligtas. Mga kapatid, nakakalungkot. Kaya nga ang sabi ko, okay, kung ikaw lang ang maliligtas, iyo na ang langit mo. Malungkot ka naman kasi nag-iisa ka. Anong saysay ng langit kung wala ang pangunawa? What's the point of going to heaven? What's the point of being with God? Hindi naman ang God na mapag-uusip. Ang ating Diyos ay mapangunawa, mapagmahal, mapagpatawad. Pagka po may nagpapabless sa akin na mag-asawa, ang sinasabi ko sa kanila, huwag niyong saktan ang isa't isa. Irespeto nyo ang isa't isa. Alam mo po, kadalasan, umiiyak na agad sila. Dahil may mga pagkakataon, sinasaktan natin ang ating kapwa. Intentionally hurting each other. My dear sisters and brothers, hindi po dapat ganyan. Kaya nga po nung ako'y nag-birthday, ang sabi ko, mula ngayon, Fernando, tandaan mo ito, hindi ka na magagalit. Hindi ka na maiinis. Magiging masaya ka na hanggang ikay mamatay. Pwede pala. Kasi nasa Panginoon tayo. Kaya pagka may umaaway sa akin, kung ano-ano ang sinasabi, hindi ko pinapatulan. Kadalasan naman, ang mga kababayan natin, kung manira sa salita lamang. Ang galing manira.
ang galing magsalita. Kahit walang basihan ang ating Panginoon, hindi ganyan. Alam mo, ating Panginoon, inaakap ang makasalanan. Amen? Ang ating Panginoon, inuunawa. Kung darating ang Diyos ngayon, alam mo ba kung sino ang pupuntahan niya? Hindi tayo nasa simbahan. Yung mga wala sa simbahan dahil sila ang nawawala. Alam mo kung sino ang pagpapakitaan ng Diyos ng sobrang pagmamahal? Yung mga wala sa simbahan. Kaya nga mga kapatid, tayong mga nasa simbahan, dapat tayo magpakita ng pang-unawa, malawak na pang-unawa. Sana hindi tayo makitid ang pag-iisip. Hindi tayo mapanghusga. Noong pong isang buwan, ako'y nasa Amerika. May lumapit sa akin. Sabi niya, Father, napapanood ko kayo sa TV. Ako po'y walang relihiyon. Pero ang asawa ko ay Katoliko. Laging binubuksan ang TFC. Laging pinapanood ka sa YouTube. Pinakinggan ko ang iyong mga homily. Sabi niya, Father, dahil sa narinig ko na ikaw ay hindi nanghuhusga, ako ay naging Katoliko. Nag-iisip ako kung anong relihiyon ako pupunta. Hanggang sa narinig ko ang iyong pagbabahagi. Hindi mo sinabi ni kailanman na Katoliko lamang ang maliligtas. Hindi mo sinabi ni kailanman na ikaw lamang ang magaling. Alam mo, nakakalungkot isipin, ang ating kultura, tao sa simbahan, pagalingan lagi. Hindi po ganyan ang Panginoon. Alam ng Panginoon, lahat may kahinaan. Alam ng Panginoon, ang ating kakayanan. Kaya, nakakalungkot kung tayo'y nagpapagalingan kasi sa Panginoon, walang kwenta yan. Tama ang sinabi nung na-convert ng Catholics, kaya nga, pagka ako'y may mga, ako po ay natawagan ng mga iglesia. Sabi niya sa akin, pwede ba naman ikaw ay maimbitahan ko? Saan? Dito sa amin. Sabi ko, pupunta lang ako dyan, pagka napagkaisahan nyo, na hindi nyo nasiraan ang Katoliko. O, 3 months ago, inimbita ako. Sabi niya, Father, pwede na kitang imbitahan. Sabi ko, bakit? Kasi, sa pag-uusap namin, napagkaisahan namin, na wag na kayong siraan, lalo na ang mga Katoliko. Sabi ko, salamat sa Diyos, ano kayang himala ang bumagsak sa simbahan ninyo? Ano mo ang sabi? Kasi Father, napag-alaman namin na hindi na namin dapat siraan kayong mga Katoliko dahil kayo nagsisiraan na. Palampakan natin na yung Diyos. Alam mo, nakakalungkot. Pero totoo yan. Totoo. Gagawin natin si Kristong Hari. Gagawin natin ito. Sama-sama tayo. Para ito'y magawa. Gawin natin totoong simbahan. Walang siraan para mabuo ang simbahan. Amen. Kapag ipinangako natin sa ating sarili at ginawa natin na simula sa hapong ito is pipilitin natin, didisiplinahin natin
na hindi na tayo magsiraan bilang isang sambayanan. Mabubuo ang simbahan ito. Pagpapalain tayo ng Diyos. Kasi yun po ang tunay na simbahan. What's the point of having this big church? But we are not building as a community. Away-away, pagalingan. Enough. This is not the culture that God wants for each and every one of us. Enough. Tayo namang lahat makasalanan. Yung iba, magaling lang magtago. Totoo yan. Yung iba, expert, magaling magpakitang tao, magaling umakto. Yung iba. Kasi may mga taong na-perfect na nila. Na-perfect. Yung iba naman hindi perfect ang acting, ay di palpak. Pero, before God, pare-pareho lang tayo. Umaasa sa habag ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya, I desire mercy, not sacrifice. Amen? Kahapon ito, pagpapalain tayo ng Diyos at ang ating mga pamilya. Pakanta po tayo ng Come Holy Spirit. Damang-dama natin ang presensya ng Diyos. Buhay na buhay ang ating espiritu. So close your eyes and open your hands. Hilingin na ninyo lahat sa inyong puso ang inyong kailangan. At ito'y kanyang ibibigay. Open your hands and close your eyes. Come, Holy Spirit, I need. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Glory be to the Father. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your sweet healing power. Come and make us whole. Come and make us. Come like a spring in the desert. Come like the spring in the desert. Come to the weary of souls. Come to the weary of souls. Lord, let your sweet healing power.
sa parte ng ating katawan na may sakit. Put your hand at the part of your body that needs healing. Merciful and loving God, you call these people by name. Tinawagan mo sila upang makatanggap ng kagalingan. Panginoon, padaluin mo sa kanilang mga kamay mismo ang iyong pagpapala at kapangyarihan, lalo-lalo na sa mga may cancer na nandito ngayon. Marami dito may cancer, na stroke, na paralyzed, hindi makalakad, hindi may taas ang kamay, malabo ang mata. Panginoon, hipuin mo po ang kanilang mga mata, ang kanilang mga tenga, hindi makarinig, may tinnitus, may vertigo, may goiter, may sinus problem, may asthma. Lord, yung mga na-aksidente, masakit ang likod, batok, may ulcer, may myoma, may hika, may kidney problems, may diabetes. Lord, bless them right now. Ngayon, isa-isa. Yung mga may leukemia, hindi makatulog, may anemia, maraming galit sa dibdib, may frozen shoulder, may sakit sa puso, may high blood, mataas ang cholesterol. Lord, bless them right now. Isa-isa mong pagalingin ang mga taong nandito, yung mga may cysts, may endometriosis, may laryngitis, inuubo, sinisipon, nilalagnat, may UTI, may mga infection sa katawan, hindi magkaanak, nauubos yung buhok, may thyroid, may epilepsy, may palpitation, may mga baradong ugat. Panginoon, paspasan mo po yung mga maraming takot sa dibdib, mga pamilyang hindi magkasundo. Lord, bless them right now as we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary as we pray. Hail Mary, Holy Mary, Mother of God, at pagpalain mo po ang aming Santo Papa, ang aming Obispo, si Father Lando, lahat ng mga nagtutulong-tulong sa simbahang ito para matapos at naipagawa ito. Mga kontraktor, magpadala ka pa, Panginoon, para mapatapos ito. Lahat po na may sakit dito, pagalingin mo na, at naniniwala kami na ang aming mga panalangin ay iyong diringgin, sapagkat hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon at mag-atanda tayo para sa pag-aalay.
Come like a spring that is come to the way of song. Come with the strength of your power. Sigla't lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kailangan kita. Sigla't lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray power. Touch us and make us whole. So tuloy-tuloy lang po tayong umawit. Meron po ditong magpatotoo sa kabutihan ng ating Panginoon. Ano po pangalan po ninyo, Nanay? Francisca Buise Esteriore. Ano po ang inyong papasalamatan sa Panginoon? Salamat ko ni Lord yung nag-birthday si Padre Suarez sa Batangas. Nagkatas ko sa natinik ng isda, lumaki. Napagdokto ko, lalong lumaki, lalong kumirap ko. Pagkat si Padre, awal Panginoon Diyos, gumaling na ito, awit ko sa kamay. Okay, praise the Lord. Salamat, Panginoong Diyos, Iso Cristo, at salamat sa Padre Suarez. Kaya nagkasipan mo na ito. At totoo lang, kaya si Padre Suarez, lahat sila umay. Sinabatskit kami, sinurang kami sa ligamit na hindi. Kaya si Padre makuha namin sa inyo. Pumunta kami at hindi na kami. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay. Ano po pangalan ninyo, Nanay? Sister Matilde Aldelar. Ano po ang ipatotoo po natin? Ngayon lang gumaling ang upo ko. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakabuti ng Diyos. Dahil mabuti niyo sa ating lahat. Ipagsakanalin. Siko sa dakilang ng dinamot. Pagkagaling sa natin ay kalatamat. Amen. 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 Salamat po ako ng kakalinis na ako. Salamat po. Maraming salamat. Okay, so si Nanay po ay nakakarinig na. Ngayon ay pinagaling ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Patuloy po tayo sa ating pag-awit sa Panginoon. Pagsamba sa ating Diyos sa pangalan po niya.
po kaming mga anak, mag-anak, kasama po ang aking apong dalaga na merong malaking diferensya po sa kanyang lungs. At inaasahan ko po bilang lola niya na pag-alis namin kung ito sa pagkaka-bless ni Father Suarez sa pamamagitan ng kapahintulutan ni Lord. Ang sakit ng aking apo po ay mawawala na po lahat. Uuwi po kami, wala na po siya sakit. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat po kay Father. At maraming salamat po sa lahat ng mga isap na narito ang babait ninyo. Maraming salamat po. Yan, no? So, para sa puso, pinagaling ng ating Panginoon. So, meron pa po dyan, pwede pong pumunta dito para po ipagsigawan ang kabutihan ng ating Panginoon. Okay? Patuloy po natin ang pag-awit ng Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Ano po pangalan niyo, ate? Tuloy lang po ang pagkanta, pag-awit po natin. Okay, Lord. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat sa Panginoong Jesus, Inang Birhen Maria at Diyos Ama. Ako ay pinagaling na po yung aking pilay sa kanan. Hindi niyo po maitaas dati. Pero, naitaas. Apa. Okay, maraming salamat sa Panginoon. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, we pray. With your strength and your power, come with your special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of songs. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come with your special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of song. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit.
your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Unto the weary of song, Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with the strength and your power. Come with your special way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of song. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Holy Spirit, O Son, kailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Siglang lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit,
Panginoon ay kumilos po sa inyong buhay at sa susunod po na pagbalik po dito ay magpatutuo po kayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Maraming salamat, Father Suarez. At sa lahat po ng mga dito sa parokya ng Cristo ng Hari. God bless po sa ating lahat.